Habang nakatayo ang isang lalaki sa kalsada ay napansin niyang malapit nang maubos ang oras. Sa patuloy na pag-andar ng mga sasakyan ay sinubukan niyang maglakad sa gitna na ikinagulat ng isang driver at napatigil dahil dito. Ngunit nang tinignan niya ang lalaki sa harap ay nagulat siya nang bigla itong nawala at nagtataka kung saan siya nagpunta. Sa loob ng isang paaralan, habang nag-aaral ang mga bata ay tumunog ang cellphone ng babae kaya agad niya itong sinagot para tignan kung sino ang tumatawag. Laking gulat niya nang biglang sinabi ng lalaki sa cellphone na may mga taong naghahanap sa kanya. Ilang saglit ay biglang dumilim sa loob at nakita ang mga kalalakihan na nakapalibot sa kanya. Sinubukan niyang tumakas nang sinabihan siya ng lalaki sa cellphone na tumakbo ng mabilis ngunit sa kasamaang palad ay nakaharang ang isang agent sa likod. Sinubukan niyang dumaan sa kabila at kumaliwa tulad ng sinasabi sa kanya ng lalaki sa cellphone. Pagkatapos ay kailangan niyang pumasok sa loob ng kwarto. Ngunit nang sinubukan niyang buksan ang pinto ay hindi niya ito mabuksan hanggang sa dumating na ang mga kalalakihan na naghahanap sa kanya. Sa huli ay nagawa niyang makapasok sa loob at tinanong ang lalaki sa cellphone kung ano na ang susunod niyang gagawin. Nang malapit na silang makapasok ay biglang lumitaw ang isang kamay sa kanyang likod at bigla silang nawala na parang bula at tanging cellphone na lang ang nakita ng mga lalaki. Habang hawak-hawak na ng lalaki ang babae ay agad silang tumakbo ng sobrang bilis dahil napansin ng lalaki na nakasunod agad ang mga kalalakihan na gustong kumuha sa babae. Sa patuloy niyang pagtakbo ay naramdaman niya ang isang baril sa likod na kaagad niyang iniwasan, dahil dito ay wala nang nagawa ang lalaki kundi makipaglaban. Bago ang lahat ay nilagyan niya muna ng barrier ang babae para protektahan sa mangyayari. Kaagad siyang tumalon sa taas ng gusali at sinapak ang isang lalaki sa mukha. Sumunod ay isa-isa nang sumugod ang mga agent para atakihin siya, at kahit sobrang dami nila ay nagawa niya pa rin makipagsabayan sa kanila ng lakas ng hindi man lang nahihirapan. Sa kanyang likod ay hinawakan siya ng isang agent at tinaong kung nasaan si Shen Yao. Nang hindi siya suamgat sa katanungan ay pinunta niya siya sa taas at doon nila pinagpatuloy ang laban. Habang patagal ng patagal ay padami ng padami ang mga kalaban hanggang sa tumalsik sila sa malaking gusali. Sa lakas ng pagsabog ay nagulat ang mga taong nakakakita ng kanilang laban. Sa loob ng gusali ay nakahandusay ang mga kalalakihan sa lupa habang hindi man lang nagkaroon ng kahit anong pinsala ang lalaki sa katawan. Sa harap ng gusali ay naghihintay sa kanya ang isang agent at napagtanto na mukhang wala ng ibang paraan kundi magseryoso. Mula sa malakas na enerhiya na nilalabas ng agent ay sinabihan siya nito na pagbabayaran niya ng malaki ang pinsalang dinulot niya sa kanila. Pagkatapos nito ay pinalutang niya ang malaking gusali at binato. Gamit ang isang kamay ay pinigilan niya ang gusali sa harap at hiniwa sa gitna upang gumawa ng cube. Sumunod ay isa-isa niyang binato ang mga cube hanggang sa sumabog ito ng sobrang lakas. Nagulat ang agent sa nangyari at nakitang bumaliktad ang mundo. Sinubukan niyang barilin ang lalaki ngunit napansin niyang hindi gumagana ang baril kahit anong pindot niya sa trigger. Sinabihan siya ng lalaki na wala siyang magagawa sa mundong ito at ilang saglit ay biglang lumitaw ang mga dilaw na enerhiya at tinulak ang agent sa tubig. Habang unti-unti nang bumabalik ang oras ay umaasa ang lalaki na sana ay hindi ganito ang mangyayari sa susunod. Ilang saglit ay bumalik na ang oras kung saan nasa loob sila paaralan. Nang nagising si Shen Yao ay wala siyang naalala sa nangyari at nakita niyang nakatayo sa kanyang harap si Wang na nagpapatulong. Dahil hindi niya alam kung paano sagutan ang kanilang test. Lumipas ang ilang taon, sa loob ng bar ay lumaki na sina Shen Yao at Wang. Habang naglalaro ay tinanong si Shen Yao ng kanilang kaibigan na kailangan niyang sagutin bilang parusa dahil natalo siya sa laro. Sa nabunot na katanungan ay kailangan niyang magbigay ng pangalan ng tao na malapit sa kanyang puso. Nang nakaramdam ng kilig si Wang sa katanungan ay tinanong siya ng kanilang kaibigan kung inaakala niyang may gusto sa kanya si Shen Yao. Kaagad sumagot si Wang na kahit matagal na silang magkakilala ni Shen Yao ay sigurado siyang walang nararamdaman sa kanya si Shen Yao. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan dahil alam rin nilang malabong magkagusto ang katulad ni Shen Yao sa pangit na katulad niya. Ngunit nang sumagot si Shen Yao kung sino ang kanyang crush ay nagulat ang lahat dahil binanggit niya ang pangalan ni Wang. Ang dahilan ni Shen Yao ay matagal na silang magkakilala ni Wang simula pa lang noong elementary. Maya-maya, habang binubugbog siya ng mga gangster ay binalaan siya ng mga ito na wag lumapit kay Shen Yao na gusto ng kanilang big brother. Tinanong rin siya ng mga ito kung ayaw niya ng mabuhay at sinabihan na wag nang umasa na magkaroon ng pagkakataon na makipag-date sa babaeng hindi niya kapantay. Bilang parusa ay itatapon niya siya sa dagat upang gawing pagkain sa mga isda. Gayunpaman, hindi alam ni Wang kung sino ang tao na nagtraidor sa kanya na humantong sa ganitong sitwasyon at nahuli ng mga gangster sa North City. Mula sa likod ay nakita niya ang tinatawag nilang Big Brother na si Sun Jun at kilala bilang tagahanga ni Shen Yao.
Nang malapit na siyang itapon sa dagat para ipakin sa mga isda ay tumawag si Shen Yao sa cellphone ni Wang ngunit gamit ito ni Sun Jun at sinabihan si Shen Yao na ipapakita niya sa kanya ang isang mangmang na patuloy na nakikipagkita sa kanya. Nagulat si Shen Yao nang nakita niya si Wang at nagmakaawa na wag nang idamay si Shen Yao sa kanilang kaguluhan. Sa pagsagot ng pabalang ni Wang ay sinapak siya ng lalaki sa dibdib ng walang tigil. Sinabihan ni Sun Jun Shen Yao na wag mag-alala dahil gusto niya lang makipag-usap kay Wang at tinanong niya ito kung sino sa kanilang dalawa ang karapat-dapat para sa puso ni Yen Xiao. Bago sumagot ay binalaan siya ni Sun Jun na pag-isipan ng mabuti ang sagot dahil buhay niya ang kapalit at kung matalino siya ay dapat alam niya na kung ano ang sagot sa tanong. Lakas loob na sinagot ni Wang si Sun Jun na hindi siya karapat-dapat para sa puso ni Shen Yao dahil isa lamang siyang basura sa mundo. Hinampas ni Wang ang kanyang ulo sa nakasalamin na lalaki at nahulog sa dagat na ikinagulat ng mga gangster dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag nakapatay sila ng tao. Tinanong ni Sun Jun ang kasamahan kung bakit niya binitawan si Wang ngunit hindi rin ito alam ang nangyari pagkatapos siyang atakihin ni Wang sa ulo. Sa paulit-ulit niyang pagtawag sa pangalan ni Wang sa dagat ay hindi sila nakatanggap ng sagot at napapatanong na lang kung ano ang susunod nilang gagawin. Ayon kay Wang na kung hindi niya magagawang protektahan ang taong mahal niya ay wala ng dahilan para mabuhay sa mundo. Sa nakaraan, habang tumatakbo si Wang sa malakas na ulan ay pinagtatatawan siya ng mga estudyante sa pagiging iyakin. Habang basang-basa sa ulan ay dumating si Yen Xiao at niyaya siyang sumabay umuwi ng bahay. Habang nasa bingit na ng kamatayan ay nakita ni Wang ang isang liwanag sa ilalim at agad itong pinuntahan para tignan. Nang hinawakan niya ang cube ay bigla siyang nakaramdam ng init sa katawan at nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang siya nitong pinunta sa ibang dimensyon at pagdilat ng kanyang mga mata ay tinanong niya ang kanyang sarili kung anong lugar ito. Biglang nagsalita ang boses sa utak ni Wang at tinawag siya bilang host. Ayon sa system na maaari siyang gumuhit ng teleportation area sa loob ng 15 metro at magagawa niyang mag-teleport kahit saan. Ilang saglit ay bumalik na siya sa kanilang mundo ngunit napansin niyang nakalutang siya sa taas at nakita ang gang ni Sun Jun na naghahanap sa kanya. Sinabihan ni Sun Jun ang mga kasamahan na walang uuwi hanggat hindi nila nakikita ang katawan ni Wang hanggang sa nakarinig siya ng kakaibang bagay sa taas at tinanong ang mga kasamahan kung meron silang narinig pero pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Ilang saglit ay bigla na lang nag-teleport si Wang sa kanilang paaralan at nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya ng system na isa itong kapangyarihan na teleport na paulit-ulit niyang ginagamit. Nagulat si Wang nang narinig niya ang boses sa kanyang utak at nagulat nang nalaman niyang nasa loob ito ng kanyang katawan. Nang tinatanong niya ang system ay bigla siya nitong pinaalalahanan na merong paparating na tao at pagbukas ng pinto ay nagulat ito nang wala siyang nakita sa loob. Kinabukasan, pagkatapos maligo ni Wang ay nakita niyang tumatawag si Shen Yao na nag-aalala dahil ang akala niya ay patay na siya. Gamaan ang pakiramdam ni Shen Yao nang nalaman niyang nasa bahay na si Wang at sinabihan na kailangan nilang tumawag ng pulis para ipahuli sina Sun Jun. Ayon kay Wang na hindi nila kailangan magmadali at binatid na lumangoy siya paalis para makalayo at sa tingin niya na patuloy pa rin silang naghahanap sa kanya sa dagat. Hindi makapaniwala si Shen Yao na nagawa niya pang tumawa sa ganitong sitwasyon at binaba na ni Wang ang cellphone para alamin ng mabuti ang nangyari. Alam niyang walang maniniwala kapag sinabi niya ang tungkol dito at hindi niya rin pwedeng isali si Shen Yao. Nagulat ulit si Wang nang tinawag siya ng system at pinaalalahanan na nasa loob siya ng kanyang katawan kaya lagi silang magkasama. Maya-maya ay biglang lumutang si Wang at hinigop ng cube sa loob. Binati siya ng maligayang pagbabalik ng system sa loob habang si Wang ay napapaisip pa rin kung bakit ulit siya bumalik sa loob ng cube. Ayon sa system na gumawa siya ng koneksyon sa kanyang katawan at hinirang bilang bagong user ng Horadric Cube na tinatawag bilang Ultimate Universe System. Sa salita ng mga tao sa Earth ay siya ang kanyang master at kung ayaw niya siyang tawagin bilang master ay pwede niya siyang tawagin sa ibang pangalan. Napakamot na lang ng ulo si Wang dahil naguguluhan pa rin siya sa sinasabi ng system tulad ng kapanahunan niya noong nag-aaral. Sa katanungan ni Wang kung ano ang lugar na ito ay sumagot ang system na ito ang kanyang anyo sa loob ng maliit na cube. Namangha si Wang sa ganda ng dimensyon at sinubukan hawakan ang cube at tinanong ang cube kung siya ang dahilan sa paulit-ulit niyang pag-teleport at tinanong kung bakit niya siya tinutulungan. Habang unti-unting lumulutang sa taas ay sinagot siya ng system na nandito siya para tuparin ang kanyang kahilingan at maging isang hari ng mundo. Habang nakalutang sa taas ng gusali ay sinabihan ni Wang ang system na bigyan muna siya ng sapat na oras para magsanay ng husto. Sa kasamaang palad ay sinabihan siya ng system na malapit nang maubos ang mana at 1 minuto ang cooldown ng kanyang teleportation bago ulit itong magamit.
Napagtanto ni Wang na bawal niya itong gamitin ng walang saysay para hindi masayang. Tinanong ni Wang ang system kung paano siya makakapunta sa eksaktong lokasyon gamit ang teleportation dahil kung hindi niya pa rin ito malalaman ay maaari siyang mahulog at mamatay. Sagot ng system na kailangan niya lang gamitin ang microwave radiation sense upang makita ang lahat ng kanyang nakikita sa paligid. Dagdag pa ng system na hindi dapat ang mata ang kanyang ginagamit kundi ang kanyang core. Nag-iba ang anyo ng katawan ni Wang na parang invincible at binatid ng system na magagawa niyang makita ang kahit ano sa loob ng 15 metro. Nang sinubukan itong gawin ni Wang ay nakita niya ang loob ng kwarto pati na rin ang pagpatak ng tubig sa banyo at mga natutulog na tao hanggang sa nakita niya na rin ang mga hayop na kalaunan ay naramdaman siya nito. Nagulat si Wang nang nakita siya ng pusa at pinaalalahanan siya ng system na kapag paulit-ulit niyang ginagamit ang kanyang sensory abilities at teleportation ay maaari itong kumuha ng madaming energy, ngunit bilang baguhan ay maganda na ang kanyang pinapakita. Nakaramdam si Wang ng panghihina ng katawan hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak na ikinagulat ng system at patuloy ang pagtawag ng kanyang pangalan. Nagising na lang si Wang sa loob ng kanyang kwarto at napagtanto na hindi madaling gamitin ang kakaibang kapangyarihan na tinataglay niya. Sinabihan siya ng system na kailangan niyang magpahinga at nagulat si Wang nang nakita niyang katabi ang cube at tinanong kung bakit siya nasa labas. Ayon sa system na kapag nanatili siya sa loob ng kanyang katawan ay patuloy niyang hihigupan ang kanyang energy at kapag namatay siya ay parehas silang mawawala. Dagdag pa ng system na ang paglabas sa kanyang katawan ay ang magandang desisyon kapag nanghihina ang kanyang katawan. Hinawakan ni Wang ang cube at tinanong kung isa na siyang superhuman. Sumagot ang system na tama ang lahat ng ito at muling nagtanong si Wang kung isa siyang super system ay sino ang kanyang creator. Sa kasamaang palad ay walang nahanap na sagot ang system sa katanungan at nang tinignan ito ni Wang sa internet ay wala rin siyang nakitang sagot. Sa daming tanong ni Wang ay wala siyang mahanap na sagot. Ilang saglit ay tumawag sa kanya si Shen Yao nagyaya na kumain silang dalawa ng sabay bukas. Napangiti si Wang sa nakitang text ni Shen Yao ngunit bigla niyang naalala ang ginawa ng gang ni Sun Jun at nangako na hindi niya na sila hahayaan na saktan ulit si Yan Xiao. Ngunit bigla niyang naalala na mabilis lang siyang maubusan ng energy kaya tinanong niya ang cube kung paano siya lalakas ng mabilis. Ayon sa cube na ang system ay may automatic upgrade function na maaari niyang gamitin at kapag inabsorb niya ang energy gem ay tataas ang kanyang kapangyarihan. Ang function rin nito ay tataas kaya sa madaling salita ay kailangan nilang makakuha ng stone. Nagalit si Wang sa cube dahil ngayon niya lang sinabi ang tungkol sa bagay na ito at tinanong kung sapat na ang mga stone na nasa kalsada. Ayon sa teorya na ang mga ordinaryong stone na nasa kalsada ay may kasamang mga enerhiya, hindi inaasahan ni Wang na kahit ang mga maliliit na stone sa daan ay may mataas na potensyal, ngunit kung gusto niya talagang ilabas ang fundamental ability ng kanyang kapangyarihan ay kailangan niya ng specific gems, halimbawa na dito ang prismatite na nasa loob ng kanyang bahay pati ang diamond ring na pinapahalagahan ng kanyang nanay. Nagulat si Wang sa sinabi ng cube at hindi makapaniwala na binubuking niya ang sekreto ng kanyang magulang. Bukod pa dito ay mahalaga para sa kanila ang prismatite at diamond ring. Biglang nagulat si Wang nang sinabi ng cube na parehas silang walang halaga at maya-maya ay nakaramdam siya ng gem sa bakuran ng kanilang bahay. Hindi na pinalampas ni Wang ang pagkakataon at kaagad nagbihis para puntahan ang gem. Gamit ang shovel ng kanilang bahay ay kinuha ito ni Wang bilang armas. Mula sa labas ay sinabihan ni Wang ang cube na wala siyang kahilingan na maging hari ng mundo dahil ang tanging gusto niya lamang ay protektahan si Shen Yao. Ngunit ayon sa cube na ang mundo ay hindi simple tulad ng kanyang inaakala kaya kung gusto niyang protektahan si Shen Yao mula sa mga kupol na tao ay kailangan niyang makakuha ng walang hanggan na kapangyarihan. Hindi pinakinggan ni Wang ang cube at agad tinanong kung nasaan na ang gem. Pinaalalahanan siya ng cube na kailangan niyang gumamit ng microwave radiation para hanapin ito at para na rin sa kanyang pagsasanay. Sinubukan mag-concentrate ni Wang hanggang sa natagpuan niya na ang gem sa likod ng puno ngunit napansin niya na parang ordinaryong stone lang ito hanggang sa sinabi ng cube na isa itong basic gem na maaaring gamitin para mag-upgrade. Napansin ni Wang na biglang kumikislap ang gem at tinanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. Pinalagay ito ng cube sa loob ng dimensyon at pagpasok ni Wang ay pinakain niya sa cube ang gem. Napansin ni Wang na biglang kumislap ang paligid at pumasok sa kanyang loob at naramdaman na biglang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa cube na ang stone na nakuha nila ay isang basic low quality gem na nagbigay ng 2 puntos para sa strength at 1 puntos para sa endurance. Ang modification na ito ay abatay sa DNA level enhancements kaya maaari nitong palakasin ang kanyang combat power ng walang hanggan. Sa huli ay siya na ang magiging hari ng mundo. Kinabukasan,
Paggising ni Wang ay napansin niyang huli na siya sa klase kaya kaagad siyang nagmadali para umalis. Sa loob ng klase ay tinanong ni Shen Yao si Wang kung bakit niya siya binabaan ng cellphone kahapon na ikinagulat ng kanilang mga kaklase. Biglang nagsalita ang Cube nang naramdaman niyang nagkaroon ng abnormal na paggalaw ang kanyang puso sa harap ni Shen Yao. Sa harap ng klase ay tumalsik ang kaklase ni Wang at nagulat nang nakita niyang nasa harap ang North Gang kasama ang kanilang leader na si Sun Jun. Kaagad siyang pinaalis ni Sun Jun sa harap dahil hindi siya ang kanyang pakay sa kanilang paaralan. Nagtaka si Shen Yao kung ano ang ginagawa nila sa kanilang paaralan at sinabihan siya ni Wang na wag mag-alala at bumalik muna sa sariling upuan. Habang nag-uusap-usap ang mga estudyante ay napansin ni Wang na nandito sila upang hanapin siya kaya sinubukan niyang magtago sa likod ng libro ngunit nakita pa rin siya ni Sun Jun at kaagad pinuntahan para kausapin. Mula sa kapangyarihan na nakuha nila kahapon ay sinabi ng Cube na sapat ito para talunin si Sun Jun dahil ang average na kapangyarihan lang nilang lahat ay 5 habang siya ay 22. Hindi makapaniwala si Wang na ganito kaina-kapangyarihan ng legendary na si Sun Jun. Tumayo si Shen Yao at sinabihan si Sun Jun na tigilan na ang panggugulo. Nilapitan ni Sun Jun si Shen Yao at sinabi na walang problema sa kanilang dalawa at isang duwag lamang si Wang dahil nagtatago siya sa likod ng babae. Hindi sumangayon si Shen Yao sa sinabi ni Sun Jun dahil isang totoong lalaki si Wang. Mula sa kaguluhan ay tumayo na si Wang para kausapin si Sun Jun ng lalaki sa lalaki. Hindi nagustuhan ni Sun Jun ang sinabi ni Wang kaya hinawakan niya ang damit nito at sinabihan na isa lamang siyang langgam at tinanong kung gusto niya nang mamatay sa pagsagot ng pabalik sa kanya ng walang palem. Ikinagulat ni Sun Jun nang biglang lumaban si Wang at sinabihan siya nito na kinaiinisan siya ng lahat. Binalaan niya rin si Sun Jun na kapag ginulo niya pa ang buhay ni Shen Yao ay magkakaroon sila ng malaking problema. Hindi makapaniwala si Sun Jun sa lakas ng kamay ni Wang at napapaisip kung saan niya nakuha ang ganitong lakas sa loob lamang ng ilang araw. Ilang saglit ay dumating na ang kanilang teacher sa klase at pinaalis ang gang ni Sun Jun kung ayaw nilang tumawag pa sila ng pulis. Bago umalis ay binulungan niya si Wang na magkita sila sa basketball court ng North City mamayang hapon kung ayaw niyang madamay si Shen Yao sa kaguluhan. Pagkatapos nito ay tuluyan nang umalis si Sun Jun at tinanong ni Shen Yao kung ano ang sinabi nito sa kanya. Nagsinungaling si Wang sa harap ni Shen Yao na hindi na sila babalik ulit dito. Lumipas ang ilang oras. Habang nakaupo ay galit na galit si Sun Jun sa ginawa ni Wang sa kanyang kamay at nangako sa sarili na magbabayad si Wang sa pagpapahiya na ginawa niya sa kanya sa harap ng mga estudyante. Maya-maya ay pumasok sa loob ang isang miyembro ng North Gang para sabihin na handa na ang lahat ng pinapagawa niya. Sa loob ng basketball court, habang naghihintay ang lahat ay dumating na si Wang at lakas loob na tinanong kung nasaan si Sun Jun. Pinagtawanan ng lahat si Wang nang tinawag niya ang kanilang boss sa pangalan nito at sinabi na isa lamang siyang duwag na tumalon sa dagat. Pinatigil ni Sun Jun ang mga kasamahan at sinabihan na maging magalang sa kanilang bisita dahil kung hindi ay iisipin ng iba na ang mga tao sa North City ay mga siraulo. Ayon kay Sun Jun na naging maswerte lamang siya kahapon dahil hinayaan niya siyang makatakas pero ngayon ay hindi niya na ito hahayaan. Pinaalalahanan ng Cube si Wang na meron siyang 13 kalaban at meron lamang siyang 20% upang manalo. Nag-iba ang ekspresyon ni Wang nang narinig niya ang sinabi ng Cube at inutusan na ni Sun Jun ang mga kasamahan na magtipon sa gitna ng court. Pahayag ni Sun Jun na isa siyang mabait na tao kaya kung hindi na siya makikipagkita kay Shen Yao at lumuhad upang humingi ng tawad ngayon ay wala nang mangyayaring kaguluhan. Hindi natakot si Wang kahit marami pa sila bagkus hindi siya makapaniwala na ang kinakatakutan na boss ng North City ay takot makipaglaban ng mag-isa. Bukod pa dito ay kailangan niya rin maging role model para sa kanyang mga tauhan dahil kung hindi ay paano siya nito rerespetuhin. Napansin ni Sun Jun na gumagamit ng mind game si Wang at mas lalong nagalit nang sinabi ni Wang na hindi niya siya pagbibigyan ngayong araw. Mula sa likod ay lumapit ang isang kalbo at sinabihan ang kanilang boss na hindi niya na kailangan dumihan ang kanyang kamay dahil siya na ang bahala para talunin si Wang. Ayon sa ibang miyembro na si Qiang ang pinakamahusay na fighter ng kanilang boss. Mula sa malaking katawan ni Qiang ay meron lamang siyang combat pawet na 10 kaya hindi niya na kailangan matakot. Ngunit mas mabuti kung mag-iingat siya. Inutusan ni Sun Jun ang kalbo na patayin si Wang na walang awa kaya wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos ng kanilang boss. Pagkabato ng kalbo sa bola ay nagawa itong iwasan ni Wang ng walang kahirap-hirap at iniwasan ang mga sumunod na atake. Sa kabilang banda ay nag-aalala si Shen Yao kung ano ang ginagawa ni Wang dahil kahit anong tawag niya dito ay hindi siya sumasagot. Sa patuloy ng kanilang paglalaban ay hindi na makapaghintay ang mga miyembro ng North Gang na matalo si Wang ngunit sa kasamaang palad ay malapit nang maubos ang lakas ni Qiang.
dito ay kailangan niya nalang maghintay ng tamang oras para talunin si Qiang. Sa nakikita ni Sun Jun ay napansin niyang hindi maganda ang nangyayari at nagtataka kung bakit nag-iba ang kilos ng katawan ni Wang. Sinigawan niya si Qiang na tapusin na ang laban dahil pinapatagal lamang ni Wang ang oras. Sumugod ulit ang kalbo gamit ang buong lakas ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya pa rin magawang tamaan si Wang. Nang nasalo ni Wang ang paa ng kalbo ay hindi niya na pinalampas ang pagkakataong ito at kaagad siyang sinapak sa mukha at pinatalsik sa pader. Hindi na nakabangon si kalbo sa atake ni Wang at hindi makapaniwala ang lahat na tinalo siya ni Wang nang hindi man lang nahihirapan. Sinabihan na ni Wang si Sun Jun na oras na para maglaban silang dalawa pero tumawa lang ito dahil lahat ng nakakalaban niya ay nawasak sa kamay ng North City Gang. Napansin ni Wang na lahat sila ay aatake at ayon sa cube na meron lamang siyang 30% na tsansang manalo sa North City Gang. Maya-maya ay nagsigawan na ang lahat ng mga kasamahan ni Sun Jun at hindi na makapaghintay kung ano ang gagawin niya laban sa kanilang lahat.